Good evening po sa ating lahat. Welcome po sa midweek service. And we welcome you here, each and every one, especially for our online viewers. And salamat po sa Panginoon at sa presensya na tayo po ay magpapatuloy at tayo po ay magpapatawid at makikinig sa kanyang mga salita. Salamat po as we enter in His presence. We will going to sing from our praise and worship, our first song. Thank you po. Battles and every knee will bow before
trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God.
higit pa sa awitin pong ito, Panginoon. Ang iyong kadakilaan po, Panginoon, ay napapahayag sa buong kalangitan at sa buong sanlibutan, Panginoon, at sa tahanan pong ito, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sapagkat kayo po ay dakila at tapat at mabuti sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng iyong ginagawa. Ang iyong pagkilos, Panginoon, ay tanda ng iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa gabi pong ito. Salamat po sa iyong gawain. Salamat po, Panginoon, sapagkat mayroon po kaming pagkakataon at araw paragi, Panginoon, upang kami po ay makapakinig ng iyong mga salita na ito po lamang ang aming tanging kayamanan. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang iyong mensahe sa gabi pong ito at sa amin pong lahat na makikinig at naririto, Panginoon. Kami po ay dumadalangin na ikaw ay patuloy, Panginoon, na mangusap sa bawat isa, sa bawat nakikinig, sa bawat nanonood. Ikaw ay malwalhati at malayang kumilos, Panginoon, sa bawat puso, kaisipan at kaluluwa, Panginoon. Salamat po sa iyo po namin binabalik ang lahat ng kapurihan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Salamat po, worship team. Thank you po. At ito po ay gawain po natin, and although we're not live for tonight because alam naman po natin kung ano po ang araw na ito na atin pong pinagkakaloob. Actually, it's not pinagdidiwang sapagkat ang ating pong inaalala sa oras pong ito ay yung mga minamahal po natin na sumakabilang buhay. Yan, ang ating pong mga minamahal na inaalala po natin na sila ngayon po ay namamayapa na. At ang gabi pong ito ay tayo po ay binigyan ng Panginoon ng mensahe po. Ano po? At ang pamagat po nito is the Royal Priesthood. Kung atin pong tatagalugin ito po ay ang maharlika na mga pari. Amen. Salamat po, worship team, sa ating pong pagpapaunlak po para sa gawain pong ito. Tayo pong lahat sa ano po, ang mensahe po ng Panginoon sa atin is about the royal priesthood. Ang maharlikang mga pari o mga saserdote ng Panginoon. Ang isang pari po ay isang tao na tumatayo who stands between God and His people, or God and the people. And God has selected people from the ranks of mankind. No po, mula sa mga tao, ang Panginoon po ay pumili na po ng mga pari na sila po ay tatayo o mamamagitan sa Diyos at sa mga tao. And we see, if we will read from the 2 verses po na ating babasahin mula sa Exodus chapter 19, verse 6, and 1 Peter chapter 2, verse 9, para po tayo ay bigyan ng linaw, ng journey po, at nang lalo po nating maintindihan ang mensahe pong ito. Sa Exodus chapter 19, verse 6, nakasulat po dito, "And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel." So this is from Exodus chapter 19, verse 6. At sa 1 Peter chapter 2, verse 9, ang sabi niya po dito, "But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people." Napakasarap po ng salitang ito. "That you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light." Sa Tagalog po, ang sabi niya, "Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahanga-hangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan." We see from these 2 verses po, sa dalawang talata na ating binasa,
na ang kinakausap po ng Panginoon dito po sa Exodus, ano po? I have the young people here with me. Ano po? Ang kinakausap ng Panginoon dito ay ang bayang Israel. Ano po? At sinasabi niya, sila ay inilabas niya mula sa wilderness sa Sinai, nandoon sila sa Sinai, at doon sila ay paikot-ikot sa maraming taon. Inilabas sila ng Panginoon mula sa kanilang pagkakabihag sa Ehipto. At sa kanyang pananalita sa kanyang mga piniling bayan o ng mga Israelita, ang sabi ng Diyos sa kanila, kasama, nung inilabas sila ng Panginoon doon, ay mayroong pong layunin ang Diyos. At alam po natin ang kasaysayan na ito. Ano po? Now, atin pong ituon ang ating pansin dito sa dalawang bagay na ito. The Israelites from the wilderness in Sinai and the Christians that are living in the wilderness, who are being called out of the wilderness, of today, have the same calling. Parehas lang po ang kanilang panawagan. Ano po? Ang panawagan ng Diyos sa bayang Israel nung ito'y nilabas niya mula sa Ehipto, sa kanilang pagkakabihag doon, samantalang ang sinabi po ng Panginoon sa kanila ay huwag silang manatili doon. At alam po natin na mula sa kasaysayan, doon sa panahon po ni Joseph, the dreamer, sapagkat doon po, siya po ay naging bihag at siya po ay binenta ng kanyang mga kapatid at siya po'y napunta sa Ehipto. At sino po bang mag-aakala na yung pagkakabihag ni Joseph, ito po ay napakalungkot sapagkat siya po ay tinraidor ng kanyang mga kapatid. Sila po ay 12. At siya'y pinagkaisahan. Bakit? Kasi ang tawag sa kanya o ang tingin sa kanya ay isa siyang ambisyoso. Faith? Akala nila na siya ay nagmamayabang lang sapagkat pinapakita na siya naman talaga'y tunay na paborito ng kanyang ama. At siya ay maraming mga dreams na nakikita. At kasama doon yung pagyuko ng kanilang mga inaani, ng kanyang inaani, ang yumuyuko doon sa kanya ang mga inani ng kanyang mga kapatid. Na ito ay nagpapahiwatig na anong ibig sabihin na kami ay yuyuko sa iyo? Na kami yung magiging mga alipin o lingkod? Who would ever thought that will happen after years or few years after? It might have been a wrong, napaka-negatibo, napakalungkot na kasaysayan sa buhay niya, pero alam po natin na ang Diyos ay may mabuting layunin kung bakit yun ay nangyari. At yun ang nagsilbi na kaligtasan ng buong bayan ng Israel. Sapagkat nung nangyari po ang taggutom, ang bayan niya, ang mga kapatid niya ay nagpunta roon upang sila ay bumili ng mga grains sapagkat binigyan ng karunungan ng Diyos si Joseph para sila ay mag-ipon. At sa madaling salita, sila ay nakapunta sa Ehipto, ngunit ang nangyari, sila ay nag-enjoy sa buhay doon. Marahil kung ating itong ihahambing, ito ay parang mula sa baryo, sila ay lumipat sa isang syudad. Siyempre, what do you expect from a city? It is, progresibo, Ito ay maganda at ang karangyaan ng buhay ay nandoon sa Ehipto. Hindi sila sumunod, Joy? Ang sabi ng Panginoon sa kanila, hindi kayo mananatili dyan. Pansamantala lang yan. Kaya lang, ang nangyari, sila ay nagtayo na ng kanilang mga tahanan hanggang sila'y dumami. Kaya lang, ang nangyari, sapagkat ang mga paraon o pharaohs na sumunod doon sa Pharaoh na pinaglingkuran ni Joseph, nakalimutan niya kung ano ang mabuting ginawa ng mga Hudyo o ng mga Israelita. At sapagkat nakita nila na sila'y dumadami na, sila ay ginawa nilang mga alipin.
And alam natin yung kasaysayan na si Moses ay ginamit ng Panginoon upang sila ay ilabas doon at kausapin ng Pharaoh, ang paraon, ngunit maraming mga pagtutunggali. At ang simbolo ng buhay na ito ay maihahalin tulad din sa ating buhay ngayon bilang mga tao. Ang buhay natin dito sa mundong ito ay temporary lang. Panandalian lamang. Kaya, hindi sinabi ng Panginoon na do not enjoy your life. Hindi niya sinabi na bawal ang maging successful, yung magprogreso sa ating buhay. Hindi po ganun ang Diyos. Kaya lang, pinapaalalahanan niya tayong patuloy sa buhay natin na ang buhay natin dito, mga anak, ay pansamantala lamang. Pero syempre, di ba, kapag ikaw ay nag-enjoy na, parang isang bata yan Kapag dinala mo, ewan ko kung naaalala nyo itong mga araw na to, Kevin, nung bata kayo. Kapag dinala ka sa isang lugar na gustong-gusto mo, kunwari playground, namasyal lang kayo, At alam natin, syempre mag-i-enjoy ka, maglalaro ka. Kaya lang, ano yung mga natural na nangyayari? Kapag sinabi ni nanay o tatay, uwi na tayo. Anong gagawin ng bata? Iiyak? Diba? Hindi, gusto ko bang maglaro. Ayoko, gusto ko dito. Alam naman natin na pansamantala lang yan. Hindi naman tayo pwedeng tumira sa mall o dun sa playground. Pansamantala lamang. Kaya lang, yun po yung nagiging kwento ng buhay natin. Na when we enjoy things, when we begin to enjoy things and immerse ourselves, tayo ay masyado nang na-engage doon. Tayo ay masyado nang nalilibang doon. Tayo ay masyado nang nasisilaw, nalulunod. At tayo ay nagiging bihag na nito. Hindi natin alam kung paano tayo lalabas. So, ang Diyos, ang ginawa niya sa Israel, nilabas niya ito mula sa Ehipto. Tinawag niyang muli ang kanyang bayan. Halika kayo at ibabalik ko kayo at bibigyan ko kayo ng isang lupa na aking pinangako. At sa kasalukuyan, yan po ang kanilang tinitirhan. Yan ay handog sa kanila ng Diyos. Yan ay kaloob sa kanila ng Diyos. Ngunit marahil, syempre, katulad ng mga kaaway ng Diyos, hindi rin nila matanggap ang mga, bansa na nakapalibot sa kanila. Hindi rin nila matanggap na yun ay kanilang mana mula sa Diyos. It's the same thing na ginagawa o ginawa ng Panginoon sa atin. Tayo ay nabuhay sa isang buhay na masasabi nating buhay makasalanan, buhay sa kamunduhan, lalo na kung tayo ay masyado nang naaliw dito. So, may mga kasaysayan marahil sa atin po, baka nakaka-relate po kayo, na mula sa pagkabata ay mayroon ka namang pagnanasa sa Diyos, maglingkod sa Diyos, o isang maging alipin ng Panginoon, o maging servant ng Panginoon. Kaya lang, syempre lumalaki, sabi nga po ng nakakwentuhan ko. Ang sabi niya, syempre po, part of growing up, bata ka, wala ka pang alam, pero yan kayo mga teenagers, habang tumatanda, lumalaki, nakikita ninyo paunti-unti, o marahil hindi paunti-unti, na kung ano ang mga bagay na kayang ibigay sa atin ng mundo. Kasiyahan, ngayon lulong na lulong tayo sa mga gadgets, kung pagmamasdan mo ang tao ngayon, kunwari mo magkakasama, pero kanya-kanya ring gadget. Di ba nakakatawa, O banding tayo, pasyal tayo, ganito. Pero magkakasama nga, pero kanya-kanyang mga gadgets. Walang nag-uusap. Kasi kanya-kanyang pinapanood, kanya-kanyang kinakalikot. So tayo ay masyado nang nalilibang sa mga bagay na ito. At marami pang bagay sa ating buhay ngayon, physical, na maaaring nagiging kasangkapan
nagiging dahilan, nagiging instrumento upang ang ating buhay o yung panawagan natin sa Diyos ay maisantabi. Sabi niya po dun sa binasa natin, balikan natin. Tayo po na mga nananampalataya sa Diyos, we have the same calling as God did call the Israelites from Egypt and made them, ang sinabi niya, you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. That is the declaration of God. And now we are the spiritual Israel, na ganun din ang sinasabi ng Panginoon. You, to me, will be a kingdom of priests and a holy nation. Tayo ay pinili ng Diyos na maging maharlikang mga pari, isang bansang hinirang at pag-aari ng Diyos. Ano ang naging purpose ng Diyos dito? Para ipahayag ang kadakilaan ng Diyos. Imagine niyo po, no? Sa ating buhay, nagawa tayo sa alikabok, tayo ay gagawin na royal priesthood. Pag sinabi mong royal, di ba, maharlika. No po, isa siyang katangi-tangi, kataas-taasan. Pag sinabi mo kasing royal, pag royal blood ka, you belong to the princess and the princesses, the kings and the queens, di ba? Maharlika. At ito, bakit maharlika? Because we are talking about the kingdom of God. Ang kaharian ng Diyos na pinaka-maharlika sa lahat ng kaharian. And this is an eternal kingdom, a heavenly kingdom, a spiritual kingdom, an eternal kingdom. This is what God has called us to be, a kingdom of priests, a holy nation, a chosen generation. Do you believe that you are a chosen generation? Isa bang, hindi ba nakakamangha at napakadakila na isipin natin na sa dinami-dami ng tao sa mundong ito, bilyong-bilyong populasyon ng mundo, and yet, ikaw ay tinawag ng Diyos upang maging bahagi ng maharlikang mga pari. Sino tayo? Bakit tayo pinili ng Diyos? Hindi po ba? Hindi ba natin nararamdaman yung isang karangalan? Yun lang po nga makapag-worship ka dito eh. Diba? That you will lead the people of God in worshiping Him. That you are ushering the people towards the altar of God. Hindi ba isang karangalan po yun? O isa kang mapili ka na isang Sunday school teacher? Ano po, di ba? Isang evangelist? O yung mga nandiyan po sa technical, di ba no, Josh? Di ba karangalan yun na ikaw ang nagiging instrumento para ma-televise live sa Facebook ang ating mga gawain? Hindi ka man nangangaral, pero tandaan mo, ikaw ay nagiging instrumento ng Diyos. Hindi yan makikita kung hindi mo gagawin yung iyong trabaho. Yung mga technical doon, hindi nila ako maririnig kung hindi mo rin gagawin ang iyong obligasyon o yung task o yung role mo dyan. But nonetheless, ang buhay pong nating ito, ang ating mga kalagayan bilang mga tao at bilang lingkod ng Diyos ay lagi po nandoon ang isang karangalan. Si San Pablo po, hindi niya tinatawag ang mga mananampalataya as Christians. Pag tinignan natin yung mga aklat ni San Pablo, no, kapag binasa nyo ang kanyang mga aklat, hindi nyo makikita doon o mababasa na ang tawag niya sa kanila ay mga Kristiyano or just plainly mananampalataya. But he always addressed people as saints. Ano yung mga saints? Ito ang mga binabanal ng Diyos o binanal ng Diyos. Those people who have, no, na nabigyan ng pribilehiyo at karangalan para manahan sa presensya ng Panginoon.
To be holy is to be close to God and a part of God. Tayo ito. Tayo ito. To be a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. When we say that this is our lives, every day we are drawn closer to God. Every situation, yan ay ginagamit ng Diyos para tayo ay lalong mapalapit sa Kanya. Bawat karamdaman, bawat suliranin, bawat pagsubok, bawat mga challenges na meron tayo sa buhay natin, maybe a situation, pwedeng mga tao, alam niyo yon? Pwedeng ang trabaho, pwedeng mga ano pa ba, mga kaibigan, even family members, they are being used as an instrument of God so that we will be drawn closer to Him. Not to be drawn back. Ano ba ang nais ng Diyos na ating maging tugon sa mga bagay na ito? Now let us read in Exodus chapter 19 verse 6. Di ba binasa po natin, "You shall be to me a kingdom." Now sabi niya po dito, pinapaalala niya sa mga bayang Israel, "You have seen what I did to the Egyptians and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself." Now, sabi ng Panginoon, "Therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a treasure to me above all people, for all the earth is mine." So, Exodus chapter 19, verses 4 to 6. Everything that you see on the earth is mine. Everything. Naalala ko po yung pagsubok nung dinala ang Panginoong Jesus doon sa wilderness. Imagine mo po, no? Imagine nyo, si Lucifer ay bahagi ng mga nilikha ng Panginoon. And God says in Exodus that He owns everything. Pero, imagine mo, si Satanas, noong panahon na yon, nang tinutokso niya si Jesus, imagine mo, sasabihin niya sa Panginoon, "O sige, tumingin ka. Ilibot mo ang iyong paningin. Lahat ng nakikita mo, lahat yan ay ibibigay ko sa iyo." Hindi man sinagot ng, anong tawag dito, Panginoon, Jesus, sa kanya na, wow. Diba? Hindi niya ganun sinagot si Satanas na, nakalimutan mo ba kung sino ka? Nakalimutan mo ba kung sinong kaharap mo? I am the Son of God, and God, as my Father, owns everything. Tapos ngayon, ikaw ang nagka-aalay sa akin ito? Hindi. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? "You shall bow down before your God alone." Kasi ang gusto ni Satanas, lumuhod si Jesus sa kanya eh. Imagine yun, no? Ang Diyos na may-ari ng lahat. Tapos si Satanas na nakikiangkin-angkin, na hindi naman niya tunay na pag-aari, ay siya yung umaangkin. Kanino ka papanig? Doon sa tunay na lumikha o doon sa bahagi lang ng kanyang mga nilikha? Bahagi lang siya ng kanyang mga nilikha. Pero anong nangyari sa kanyang kwento? Siya ay nagrebelde sa Diyos. Malinaw po sa atin pong pinag-aaralan ngayon na ang mga Israelita ay tinawag ng Diyos doon sa lumang tipan, the Old Covenant. And now, the Jews and the Gentiles, they were called for the New Covenant, sa bagong tipan. At ito ay totoo, no po? Ang Iglesia ng Panginoon, kasama na po dito ang mga Israelita at ang mga Kristiyanong Hudyo at ang mga Kristiyanong Hentil, sila po ang unang bunga, no po, of mankind to the Lord.
And the calling of the royal priesthood was addressed to the house of Jacob sa Old Testament. And then, hindi lang natapos doon ang calling. Sa New Testament, kasama na tayo. Sinama tayo doon. Kaya hindi lang yung mga Hudyo lang naman ang tinawag niya eh. Hindi. Di ba nga, inopen ang gospel sa mga Gentiles sa mga panahon ng mga apostles, nila San Pablo, nila San Pedro. Salamat sa kanilang kasipagan, kaya tayo ay nakarinig ng salita ng Panginoon. Amen? At yan ay binuksan ng Panginoon. And yan ay makikita natin sa Hebrews chapter 8 verse 8. Sabi niya dito, "Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah." Ang maharlikang pari na ito will always be Israel. At ang Huda, whether it is Old Covenant or the New Covenant, and there's no such thing as a Gentile church. Iisa lang ang church eh. No? Iisa lang ang iglesia at ang katawan ng Panginoon. Amen. At sabi po dito, kung nauunawaan lang natin sana at nakikilala natin ang banal na plano ng Diyos sa buhay natin, na tayo ay Kanyang tinawag mula sa kadiliman, mula sa kasalanan. At ang pagkakatawag pong yan ay hindi lamang sa, "Shh, Kenny kayo." Hindi lang ganun siya, di ba, Joy? Parang pag tinawag natin, "Oh, pasok na kayo." Hindi lang siya ganun eh. Ang pagkakaimbita sa atin ng Panginoon at tayo ay mapabilang muli sa royal priesthood ay hindi lamang siya isang ticket na binigay. No? Walang nagbayad ng pera. Ano yung pagkakatubos nun para tayo ay makasama dito? Ang buhay ng Panginoong Hesukristo. Hindi ba nagdagdag ito doon sa pagiging maharlika natin? Sapagkat ang nagtubos nito at upang tayo ay maging isang maharlikang pari para sa Diyos, ang naging katumbas nito o kabayaran nito ay ang buhay ng Panginoong Hesukristo. Hindi ba siya anong tawag po doon? Napakamahal na presyo. Ang anak ng Diyos na ibinigay ang kanyang buhay para sa atin, para lang tayo ay maging bahagi nito, ng kaharian ng Panginoon, o maging bahagi at maging karapat-dapat na mga pari ng Diyos. Anong naging katumbas niya? Katapat? Pagtubos ang dugo ng Panginoong Hesukristo. And that makes it more royal. Katangi-tangi, kataas-taasan. And the price that we were bought, it's not just an ordinary price. Yan ang Panginoong Hesukristo mismo. Kaya sabi niya, kung napapagtanto lang natin, sana, kung gaano kahalaga ang panawagan na ito ng Diyos sa buhay natin, palagay niyo ba, maglalaro ba tayo? Kung mayroong sakripisyo na naganap para lang tayo ay nandyan sa ating mga upuan, o kaya tayo ay ngayon ay ating tinatamasa ang kaligtasan mula sa Diyos, kung binibigyan lamang natin ng halaga o pagpapahalaga o banal na pagpapahalaga ang panawagang ito, isipin nyo, ano po kaya ang ating gagawin? Palagay mo, maglalaro tayo? Palagay niyo po ba, magpapabaya tayo? O kaya, petiks-petiks hanapin? That's the language. Petiks-petiks. Cool. Diba? Saman-saman, kayong kapampangan.
Sumpong-sumpong ka. Ali, ana nang okay ka, ana nang ali ka, ana nang mag-church ka, ana nang ali ka, ana nang mag-serve ka, ana nang ali ka. Pag sinumpong ka, hindi na ibigay yung panalangin mo o yung merong mga bagay na na-touch sa'yo, titigil ka. If we could only recognize and see, if we only understand this divine plan in us, siguro po, makikita natin kung gaano kaseryoso at wala ng mga pagkakataon o kaya mga dahilan pa ang tao para po siya ay patuloy na mag-excuse sa Diyos. Tayo pong lahat ay nakatakda para sa Diyos na tayo po ay mahubog ayon sa kanyang wangis. Pero hindi ibig sabihin, even if the book of Romans says that we are predestined to be conformed in the image of God, it doesn't mean na tayo ay magpapabaya na sapagkat alam natin, anyway, nakatakda na yan. Nakaplano na yan eh. Sa ayot sa gusto mo, ito pa rin ako. Mamanahin ko pa rin yan. Hindi pwedeng ganun. No? Yung hindi na tayo magpapagal at hindi na natin pagsusumikapan pa ang panawagan na ito sa Diyos. Kung ang ating tatayuan anyway, ligtas na rin man ako eh. Kilala na pala ako ng Diyos, tinakda na pala niya ako na ito ako eh. Kaya okay lang, hindi na ako magpapakapagal. Bakit ko pa stress yung buhay ko? Bakit pa ako magpapakahirap? At hindi rin naman, kung gano'n ang ating paniniwala, hindi rin naman, na nais ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Ang Panginoon Diyos, ang nais niya na tayo po ay maligtas. Kaya lang hindi po magiging ganap ang royal priesthood na ito. Ang panawagan na ito sa Panginoon, sa atin po na kanyang inilabas mula sa kamunduhan o mula sa kadiliman until hanggang dun sa kahuli-hulihang mga kasalanan, mga kahinaan, ang hindi pa nadidil ng Panginoon. Anong ginagawa ng Panginoon sa atin ngayon? Diba? He's dealing with us. Every sin that we have, sabi nga po ni Pastora Cecil, dun sa mensahe niya, now whether it is in secret or in nakahayag, the Lord will deal with them, each one by one, because He loves us. And because He wants this royal priesthood na maganap po siya sa atin. Imagine mo, ikaw ay tagapamagitan ng Diyos at sa tao. Ikaw ang nagre-represent. At yan ay hindi lamang para sa mga pastor. Mga kapwa ko po, mga mananampalataya. Kahit na sabihin natin na ikaw ay tagapaglinis lamang ng gusaling ito, hindi ibig sabihin na mas nakakataas ang pagiging royal priesthood ng pastor compared sa iyo. If you are living and pursuing, nagsusumikap, diba? Sabi ni San Pablo, you work your own salvation, you pursue God in all things, parehas kayong. Amen? Kaya kahit technician ka dyan, o tagapag-flash ka lang ng mga lyrics dito, o taga-ayos lang ng mga upuan every week, tagalagay ng mga takip, walang makakapagsabi na sa atin na sila lang, o ang mga pastor lang ang nasa high ranks. Hindi po. Because we are serving God wholeheartedly, kung yan po ang ating kalagayan, kung ating pong pinagsisikapan and we pursue the Lord, parehas lang po tayo sa paningin ng Panginoon.
Now, ano po ang paalala sa atin ng Panginoon dito? Ang kaligtasan po ng mga maharlikang pari ay kasama po sa kanilang kaligtasan ang imahen o ang karakter ng Diyos sa atin. Sabi nga po dun sa mensahe no po, this Sunday, ang sabi niya po, it is not enough that we know the truth. Alam mo lang yung totoo. Pero you do not live by that truth. Wala rin siyang kwenta. Diba? Tama? It will not remain as a truth, o kaya, it will just remain as truth. Ganun lang siya. But it will be proven as truth kung yan ay iyong ginagawa at pinapamuhay. Amen? Ito po yung itinuturo sa atin ng Panginoon. And what the Lord is doing in our lives, every bit of us, yung ating personalidad. Diba, ne? Ating kang personalidad na masungit, makuyad pasensya, ating kang personalidad na, ano ba, malagwang mimimwa, malabit, matabiling dila, ating kang personalidad na makasarili, may mood, ano pa, mataas, mapagmataas, o kaya laging natatakot, nag-aalala. Meron tayong mga personalidad na madali tayong matangay sa sanlibutan. Kapag nakita, oh, dito yan, uso dito yan, ito na lang gawin natin. Madali kang matangay. Meron tayong personalidad na hindi pa kaaya-aya sa Panginoon at wala siya sa karakter ng Panginoon. Ito po yung kanyang gagawin at ginagawa sa buhay natin. Kaya, saan po natin ituon ang ating pansin? Kaya nga sinabi po ng salita ng Panginoon, you look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Patuloy mong ituon ang iyong paningin sa Panginoon. Huwag mong itutuon ang iyong paningin sa mga instrumento na ginagamit ng Panginoon upang ikaw ay mapino, upang ikaw ay mapabuti, at upang mahubog ang karakter ng Diyos sa iyo. Diba? Kasi minsan bilokan, kasi I give up. Suko na ako. Tama na. Hanggang dyan na lang. Hindi po ganun eh. Ano po kaya ang gagamitin ng Panginoon sa buhay natin? Palagay nyo, para tayo po ay mapino. Mga anghel. Nabubuhay tayo dito araw-araw. Mga demonyo, gusto makita. Demonyo ngayon eh. Diba? Ano pong ginagamit ng Panginoon? Mga sitwasyon, mga tao, diba? In all dimensions of life, whether it is physical, yung katawan natin, emotional, ang ating mga damdamin, kaisipan, ang mental, even our intelligence, ano pa, social, relationship with people, economical, ayan, maraming mas nakaka-relate dito pagka pera ang pinag-usapan eh. Ano po? Hindi yan nasusukat ang ating pananampalataya sa pera. Na kapag wala na, pabre na akong Lord. Ba't makanyan? Tapos titigil na. Hindi po ganun eh. Amen? The creation of a royal priesthood, hindi po siya biro-biro. Para po yan na isang olive na kailangan mo pa siyang durugin ng durugin upang lumabas ang kanyang langis. Para siyang lemon na kailangan mong squeeze ng matindi para lumabas ang kanyang katas. Tama po? Ganito po ang proseso. To be a royal priesthood. Hindi ka lang basta, kahit naman sa audition, hindi lang yung basta nakita ka, o okay na yan, sige. Hindi po ganun eh, di ba?
Kahit sa audition, kung gusto mong maging, kunwari po, kung naalala natin si Lea Salonga, hindi naman ganun kadali na because she's beautiful, because she has the voice, that's it. Hindi po siya ganun eh. Diba? She went through yung screening and a very hard na audition bago po siya napili bilang Miss Saigon o pinaka-main character. Hindi po ba? So it's the same thing with us. No po? To be a royal priesthood is not just a word, hindi po siya isang madaling proseso, pero wag po nating kalilimutan. Mahirap po siya, oo. Hindi ko po sinasabi na hindi, pero ito po ay isang marangal, at isang napaka-honorable na panawagan sa Panginoon. Kaya kayo na nandito, the next generation that will serve the Lord, or now you are serving the Lord, sa panahon ng Panginoon, you will be leading people. Gagamitin kayo ng Panginoon. So, atin pong pangalagahan ang panawagan ng Diyos sa ating buhay. Atin pong pangalagahan kung ano po ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon. At wag po tayo na, anong pong tawag dito? Yung pasisilaw, pasisilo. Silo kasi, di ba, yung di ba? No, Josh, madakip ka. Huwag tayong pasisilo, huwag tayong pasisilaw, huwag tayo na papatrap, papatibong. Sa mga bagay na maaaring gamitin ng dyablo upang tayo po ay mailayo sa panawagan na ito. Kaya sabi ko nga po minsan sa mga young people, not all good things come from the Lord. Ang sabi po ng James chapter 3, it is good and perfect gift. Kasi pag sa Diyos siya, it is good and perfect gift. Nung tinukso ng dyablo ang Panginoong Jesus, ang sabi niya, you turn these stones into bread so that you will be fed. Ano pong masama doon? Yung mabigyan ka ng pagkain. Anong masama doon sa mga meron sa sanlibutan ito sapagkat dito tayo nakatira? But we always have to remember that every good and perfect gift comes from God. It is good and it is perfect. It is not just good based on the definition that we have, based on the perception and understanding that we have. It must be good and perfect gift from God. Kasi kung nakita niyo po, kung hihimayin po natin ang pagkakatukso ng Panginoon, magaling po ang dyablo para siluin niya, para i-deceive niya, para iligaw niya ang mga anak ng Panginoon. Because what he does and what he uses is also the Word of God. Kaya kailangan, sa ngayon, sabi nga po, kailangan natin pangalagahan ang salita ng Panginoon. Kailangan natin pong pangalagahan, pagyamanin, ang mga salita ng Panginoon sa buhay natin. Dahil darating ang araw, o sa bawat pagkakataon, sa bawat momento ng buhay natin, sila rin ang ating gagamitin na panlaban sa dyablo. And from there, we will be able to discern. Malalaman natin kung alin dito ang galing sa Diyos. Sino dito ang Panginoon? Amen po. At muli po, sabi niya po sa ating pagtatapos, let me read. Sabi niya po dito sa Isaiah 43 verse 7, everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, I have formed him. Yes, I have made him. Tayo po ito. And 43:10, sabi niya, you are my witnesses, says the Lord, my servant whom I have chosen, that you may know and believe me and understand that I am He. Before me there was no God formed, nor shall there be after me. And this is the prayer of the Lord in John 17:23. I in them and you in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that you have sent me and have loved them as you have loved me. Ito po ang dalangin ng Panginoon para sa ating lahat. Tayo pong lahat ay manalangin.
Salamat po aming Ama at aming Diyos. Salamat po sa isang napakadakilang panawagan pong ito sa buhay namin. Na kami po, Panginoon, ay nagiging kasangkapan mo upang, Panginoon, kami po ay mamagitan, kami po ay magrepresent, kami po ay makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po, salamat po. Because the royal priesthood represents you. The royal priesthood, Lord, contains your character, your image, O Lord God. At salamat, Panginoon, sa pagkakapili mo po, pagkakatawag po sa amin. Salamat po, bagamat kami po ay gawa sa alikabok. Salamat po, Panginoon, bagamat, Panginoon, na may pagsuway ang aming mga ninuno. Kami po ay iyo pong ibinilang sa iyong mga bayan na tinawag at pinili. Salamat po, Panginoon, at ang proseso ng pagiging maharlikang pari, Panginoon, na maghahandog sa iyo, magpupuri sa iyo, maglilingkod sa iyo, Panginoon. Ito po'y isang karangalan. At ang proseso nito, Panginoon, alam po namin hindi po siya madali. Ito po ay mahapdi at kinakailangan, Panginoon, ang maraming kamatayan po sa aming mga sarili. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon, na mabata ang lahat pong ito, alang-alang po sa iyo na aming Diyos, na ikaw ay aming mamahalin, katulad po ng mensahe kaninang sa linggo, Panginoon, nung linggo. We pray, Father God, that there will be fear in us, at ito po'y hindi mawawala sa amin. At kung ito po ay nagniningas, kung ito po'y aandap-andap na lamang, Panginoon, o Panginoon Diyos, sa iyong kahabagan, gawin mo po ito, Panginoon, na magningas muli sa aming mga puso't kaluluwa. Na ito po ay maging, Panginoon, na seryoso sa aming mga buhay. And that our hearts contain it, Lord, the reverence of you. Father God, please help us, Lord. Sampo ng aming buong sambahayan. Salamat po, Panginoon, at sa lahat ng proseso nito, dalangin namin ang iyo pong biyaya. As you have promised that your grace will be sufficient for all of us. And it will always be new every morning, O Lord, because great is your faithfulness. And that you who have called us is faithful and true. Kaya, Panginoon, alam namin na ito po ay iyong gagawin at tutuparin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Bless the people that are listening and watching. Bless your people, Lord God, that are here with us, Lord. Bless their faithfulness, Father God. Bless thy people with your presence. Bless thy people with your heart, O Lord. Bless your people with your spirit, O Father. Especially these days that are coming, Lord. Father God, save us, Lord. Iligtas mo po kami. Sampo ng aming buong sambahayan. Salamat po, Panginoon. Binabalik po namin sa iyo ang lahat ng kapurihan at kalwalhatian sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.